Hello, Sir Rafi Tulfo in Action Idol. Humihingi po ako ng tulong para po sa mga anak ko na gusto ko po sana ay maalis sa pangangalaga po ng nanay ko dahil alam ko po na hindi po talaga maganda yung environment para sa mga anak ko, yung pag-uugali at saka yung mga nakikita sa paligid ng mga anak ko dahil laging silang gulo, away, mumura, lasing. Pero parang hindi ko talaga maganda yung environment nila at saka ginagamit po nila yung anak ko para ho sa pera. At tulad ngayon gusto ko pong kunin sana ng anak ko. Ang ginagawa ho nila is ginagamit nila na kailangan bayaran ko yung ganito, kailangan bayaran ko yung ATM niya sa Purpose na pinirenda niya, kailangan bilang ko siya ng cellphone, kailangan biglan ko siya ng pera, which is idol. Buwan-buwan ako nagpapadala. Oo, may jowa ako. Pero kahit papaano napagkatiwalaan ko yung jowa ko. Dahil alam ko, lahat ng mga sinasabi at inuutos ko na kailangan bilhin ng jowa ko is nagagawa niya po at nabibili niya po at naprove niya po at napatunayan niya na mapagkatiwalaan po siya. So nilalait-lait ng nanay ko at kung ano-ano pong sinasabi niya, idol, na ako dito halos mabuang na stress na ako dito sa ginagawa niya sa akin. Ginagamit niya yung anak ko para lang sa pera. Parang hinihingian niya ng ransom yung anak ko na kailangan bago makuha yung mga anak ko is kailangan ko muna siyang bayaran ng pera. Which is sila yung nag-aalaga ng mga anak ko, 3 months. Binalik dati, inalagaan nila yung anak ko 8 months. Tapos pinalagaan ko sa pinsan ko dahil alam ko talaga hindi maganda yung environment nila. Nung umabot ng magdadalawang taon nandun sa pinsan ko, dahil nababalitaan ko rin na napapabayaan din doon dahil single mom po ako at wala nang ibang mag-aalaga ng mga anak ko at nandito ako sa Saudi, OFW ako lang mag-isa bumubuhay ng mga anak ko. So ang nangyayari, sakit ng ulo ko, ang nangyayari ay papasa-pasa na lang yung mga anak ko na walang permanent na mag-aalaga talaga ng maayos. Kaya yung time na pinatawad ko yung nanay ko, kinausap ko, binigyan ko ng second times na ipalaga sa kanya yung mga anak ko para makabawi man lang kahit man lang sa apo dahil hindi naman ho siya naging mabuting ina sa amin. Kaya kahit papaano binigyan ko ng pagkakataon, suporta pa rin ho ako, nagpapadala pa rin ho ako kahit paunti-unti lang. Kasi nagpupursige rin ho ako makaipon, makapundar kahit doon sa lugar ng jowa ko, which is marami hong prove na talagang hindi ho tarantado at hindi ho manluloko yung jowa ko at marami hong patunay na lahat ho ng pera ko is ako rin ho ang umu-order, ako rin ho yung nagbabayad, na siya lang po yung nagbibigay sa mga transaction ko, na mga ino-order ko hong gamit, hanggang sa pagpaayos ng bahay, hanggang sa lahat. Kumbaga lahat ho yun may prove na kung ano yung gusto ko, ginagawa niya at sinusunod niya. At saka sa 3 years na ho namin, magti 3 years, is na-prove niya talaga na never siya nagbago. Gigising talaga ng alas 3 to alas 4 yan, gabi-gabi, para mag-adjust sa oras ko. Nag-aaway man kami palagi. Minsan hindi maiwasan sa relasyon dahil LDR ho kami. Dahil 3 years na ho na patay yung ama ng mga anak ko. 3 years na rin ho akong single mother na ako lang ho mag-isa bumubuhay ng anak ko at ako lang po mag-isa na kumakayod dito. Tapos yung pamilya ko, nung times na binigay ko sa kanila yung mga anak ko, dahil akala ko nga alagaan ng maayos, eh hindi rin ho maganda yung environment ng lugar nila, ng bahay nila dahil doon sa stepfather ko na laging nagsisigaw, nagmumura, kung ano-ano mga pinagsasabi sa nanay ko, ng mga kalandian, kung sa lahat ho ng masasamang salita. Ang ginawa ko ho is pinaboard ko ho sila doon sa lugar ng bayan namin, 3,000 a month. So pumayag po ako doon para ho hindi na ho makarinig ng mga mura o gulo, away yung mga anak ko, which is yung nangyari ho is kabaliktaran. Masakit yung ulo ko talaga dahil buong araw ako maiyak. So wala na talaga akong mailuha dahil sa sobrang stress ko. Ang nangyari ho dahil nung nag-board sila doon sa bayan, 3,000 a month, is mas lalo ho pang lumala si nanay. Umiinom ho siya ng gabi-gabi dahil yung kung saan sila nag-board ay din doon yun, kung saan sila nag-board dati is doon din mismo sa taong kung saan sumira ng buhay namin, na which is pinalampas ko na yon, hinayaan ko siya doon. Tapos yun ang sumusulsol sa kanya, which is walang pakialam. Wala naman talaga siyang pakialam bakit siya nakikialam. Pati anak ko, hino-hold po niya na
dapat kinukuha na, which is hindi ko ho maiiwasan na mayroong makapagsabi na bakit ko ipapaalaga yung mga anak ko. Which is alam ko ho sa sarili ko na mas mapagkatiwalaan pa ho yung jowa ko at mas marami pa hong napatunayan kaysa ho sa sariling pamilya ko na ginagamit lang po yung mga anak ko para lang ho sa pera at mahut-hutan ako ng mahut-hutan. Maliban ho sa 12,000 kasi ho yung kalahati na wala pa sa kalahating sahod ko is pinupundar ko naman ho para sa amin ng mga anak ko, bahay, gamit, at kung ano-ano pa ho. Nakabili na ho ako ng tricycle, nakabili ho ako ng piso wifi, pero naibenta ho yun dahil emergency po yun nung time na yun na pinaayos ko rin at dinagdag ko sa bahay ko. So nakapundar naman ho ako lahat, nandun kumpleto na po yung gamit para sa mga anak ko, lahat po doon sa South Cotabato, nakumpleto ko na po doon po mismo sa lugar ng jowa ko at open na po ako sa buong pamilya niya at napagkatiwalaan po sila dahil mababait po sila from the start po at wala pong nagbago sa kanila. Doon ko po napatunayan na mas mapagkatiwalaan pa po yung jowa ko na kahit hindi ho kami nagkikita. Which is, andun na tayo sa point na hindi ganun kadali na sabihin na magtitiwala ako sa kanya ng buo, pero bago ko po ibinibigay sa kanya yung authorization na maalagaan niya yung mga anak ko is which is open pa rin ho kami araw-araw para makausap at makapokus po siya sa mga anak ko. At puwede rin ho na bantayan ng DSWD doon kung talagang naalagaan niya ng maayos. Kasi mas kampante po ako na doon yung mga anak ko sa bahay na pinundar ko, nakasama yung jowa ko dahil alam ko mahilig ang jowa ko sa mga bata at never niya sasaktan yung mga anak ko. Na yung anak nga niya hindi nga nakatikim sa kanya ni pitik. So may tiwala ho talaga ako na hindi ho niya sasaktan yung mga anak ko at hindi niya gagamitin yung anak ko dahil lang ho sa pera. Dahil yung pera hong pinapadala ko sa jowa ko is napupundar ho naman talaga at meron hong proof na napupundar ho talaga yung bahay at saka yung kung ano pang kailangan naming bilhin na appliances hanggang po sa pag-uwi ko. Ngayon po yung ginagawa ng pamilya ko is ginagamit ho nila at hino-hold po nila yung mga anak ko, which is sinasabi ng DSWD na hindi nga puwede daw na gano'n lang kadali na maibigay sa jowa ko yung mga anak ko dahil hindi nga kamag-anak at hindi nga kadugo. Pero idol, humihingi ho ako ng tulong na kahit hindi man ho mapunta sa jowa ko yung mga anak ko, is kahit man lang yung DSWD na po ho yung magho-hold at maghahawak muna habang nandito ho ako. Kasi mas kampante po siguro ako na DSWD mismo rin siguro ang maghahawak muna sa mga anak ko kaysa ho sa pamilya ko kasi hindi ho talaga maganda yung environment kasi ho, idol, yung ama nila, pinalaki ho silang magalang, pinalaki ho silang marespeto, pinalaki ho silang laging may po, opo, pinapalaki ho silang laging may thank you, laging may excuse me. Pero ngayon, idol, yung mga anak ko, tinuturuan niya ho mismong mag-chat sa akin ng kung ano-ano. Ina-adapt ho ng mga anak ko yung ugali nila, katulad ng pagbumura, katulad ng lumalaban, katulad na ho ng sumisigaw, nag-aaway. Parang na-adapt ho ng mga anak ko yung gano'n na war freak po yung pamilya ko, which is ako war freak din po ako, pero hindi ko po yun ina-apply at hindi ko po yung gusto na ma-adapt ng anak ko yung ugali ko. Kaya simula nung kami ng papa nila is never ho nila kaming nakitang nag-aaway, nagmumura. Kasi ho, ayaw ho namin makarinig yung mga anak ko ng anak namin ng pagmumura hanggang ho siya namatay siya. Ganito na ho nangyari kung sino-sino na po nag-alaga ng mga anak ko dahil hindi po ako nakauwi nung namatay ho siya at hindi ako pinayagan ng amo ko dahil isang taon pa lang ako dito nung time na yun at mahigit. Hindi pa ho natapos yung kontrata ko nung time na yun at hindi po nila ako papayagan na umuwi. Ngayon ho is 3 years na po ako dito mahigit hanggang sa makauwi ako. Ngayon ang nangyayari, ganun ang ginagawa nila, gusto pa rin nila akong pirahan ng pirahan, hut-hutan ng hut-hutan. Gusto niya, bibigyan ko siya ng 6,000, bibigyan pa siya ng 3,000, bibigyan pa siya ng pambayad niya sa ATM niya sa Purpose, na pinerinda ho niya yung ATM niya sa Purpose, at gusto niya bilhan pa ho siya ng cellphone. Parang ginawa niya ho ransom, at parang hinuldap niya po yung jowa ko dahil hinihila niya po yung bag at pinahiya po niya sa taong bayan, at marami hong nakakita doon sa kalsada na talagang nagsigaw-sigaw siya, na pinahiya niya yung jowa ko. Which is sumusunod lang yung jowa ko sa utos ko at ako pong may gusto na pumunta siya doon sa Capiz dahil taga South Cotabato ho siya. So sa Capiz, sa Iloilo ho yung mga anak ko dahil si nanay nag-aalaga doon. So gusto ko ho sanang makuha. Pero sabi ng DSWD hindi daw ganun kadaling makuha. Kailangan ako lang daw ho makakakuha. Pero gusto ko sana kung hindi man pwedeng makuha ng jowa ko. So gusto ko po sana kahit DSWD na po muna mga hold sa mga anak ko hahawak pasamantala hangga't nandito ako.
Kasi hindi ko talaga ako kampante na nanay ko at pamilya ko ang hahawak sa mga anak ko dahil hindi po sila safe. 7 years old at 9 years old po yung mga anak ko, hindi po talaga sila safe doon. Kahit sabihin natin na sinasabing inaalagaan ni nanay, pero yung attitude at saka yung environment ho ng mga bata, hindi magandang maa-adapt ng mga bata doon. Yun lang po ang kinakatakutan ko na pagka makauwi ako, hindi na ho marespeto yung mga anak ko kasi na-adapt na ho nila yung kabastusan ng pamilya ko. Yun lang po sana, idol, humihingi pa ako ng tulong na makuha yung mga anak ko. Kahit yung DSWD na muna mismo, paimbestigahan muna at para makuha yung mga anak ko para ma-hold. Kasi halos hindi ako makatulog dito, halos hindi ako makakain sa ginagawa sa akin ng sariling pamilya ko dahil gusto nila 'pag nakuha yung anak ko, gusto nila may pera. Gusto nila parang ginagamit nila yung mga anak ko dahil lang sa pera. Ako si Linros Candelario, nandito po ako sa Saudi. 3 years na ho ako dito mahigit. Taga sa Hamindang Capiz ho, sa Iloilo. Pero sa Maynila ako halos lumaki diyan sa Tandang Sora. Pero hindi ho ako naka-register diyan, diyan lang po ako nagtagal, nagstay, nagtrabaho. So umuwi ako ng Capiz, sa Capiz ho talaga ako pinanganak. So gusto ko sana matulungan ako dahil hindi na po biro yung depression ko dito na pinagdadaanan ko na hindi nila alam yung hirap at trabaho ko rito, yung ginagawa nila sa akin. Sana matulungan niyo ako dahil sobrang hirap na pa ako sa ginagawa sa akin ng sariling ina ko na kahit ni kailan hindi ho naging mabuting ina. Pati yung mga sariling apo niya ginagamit niya sa pera. Parang ginagamit niya pera dahil alam niya may pera yung anak ko. Pati yung personal na buhay namin ng ka-live-in partner ko, pati yung mga gamit namin na binenta ko, pinapakailaman ho niya. Lahat ng meron ako gusto niyang pakailaman. Pati yung mga pinapadala ko at pinupunta ko gusto niyang pakailaman. Mukhang pera ho talaga yung nanay ko. Lahat ng mga bagay-bagay na wala naman talaga siyang kinalaman at wala na siyang labot doon, pinapakailaman niya. Na parang akala mo kanya. Na makapagsalita, akala mo may alam sa buong storya ng buhay namin. Ako daw ho yung pumatay kay Carding. Ako daw ho yung lahat na ng klaseng pananalita na kahit kailan, never siya naging mabuting ina sa amin. Alam ng Diyos, saksi ang Diyos sa lahat ng mga pinagagawa niya sa amin. Never siyang naging mabuting ina. Kung saan-saan simula ho nang matay yung tatay namin, kung saan-saan ho kami napadpad. Tapos anong ginawa niya, mas inuna niya yung lalaki niya kaysa sa aming mga anak niya. At kung sakaling umuwi kasi sa bahay nila ng asawa niya, binibilangan niya kami bawat kain namin. Dahil sinasabi niya yung anak daw niya sa asawa niya ngayon yung bumubuhay sa amin noong time na hindi ko ho yun makalimutan na binilangan niya ako ng kinakain namin. Kaya ngayon, yung ginagamit niya, yung mga anak ko naman, para lang din sa pera na naman, ginagamit na naman niya yung mga anak ko. Sana, idol, matulungan mo ako na makuha na yung mga anak ko dahil lang kawawa dito is yung mga bata. Mas makawawa yung mga anak ko dahil hindi ko alam, dahil kagulo kami. Baka mamaya pati anak ko pag-iinitan nila. Baka saktan ng stepfather ko na walang kwentang tao, na ripis. Baka sinasaktan niya yung mga anak ko. Kasi alam ko galit na galit yung sa akin. Baka gamitin niya yung mga anak ko na doon siya gaganti sa mga anak ko. Which is may record na ho siya. Na may experience na po yung mga anak ko sa kanya ng pananakit. Hinahampas niya po yung paa. Na never ho namin pinatikim sa mga anak namin na kahit ni pitik, na kahit ni kurot. Hindi pa yan natikman ng mga anak namin sa amin ng papa nila. Pero sa kanila, na-experience sa kanila. Lalo na sa kapatid ko. Lalo na sa kanila, pati sa bayaw ko. Lahat yung ginawa nila sa anak ko. Yung mga anak ko yung dahil lang kung bakit sila nabubuhay. Ako yun, buwan-buwan nagpapadala. Pero lahat, pati yung pag-aalaga nila, napapabayaan ho nila yung mga anak ko. Pumapayat na nga. Gusto na nga ng anak ko sumama kanina doon sa jowa ko pero hindi no-hold talaga nila. Kung maganda sila mag-alaga ng bata, yung anak ko hindi sasama yun sa kakakita niya lang kay tito niya. Kaya yung sa jowa ko, sasama talaga siya. Tinanong niya pa si tito niya, tito, sa kanang oras tayo alis? Sabi talaga ng anak ko, kasi mabait ho yung mga anak ko. Kaya gusto ko sanang maagapan yung magiging environment nila na hindi nila ma-adapt yung ugali ng pamilya ko na mga bastos ho talaga. Grabe ho talaga ang bunganga ako. Grabe ako bunganga pero never ko ina-apply kung nandyan yung mga anak ko. Hindi ko tinuturuan ng hindi maganda yung attitude yung mga anak ko. Hindi tinuturuan ko na magrespeto, mag-upo, lahat. Pero sa kanila, wala na.
Ay idol, tulungan niyo po ako. Gusto ko pong makuha yung mga anak ko. Kung hindi man makuha, gusto ko DSWD muna yung hahawak sa mga anak ko para kahit papaano save yung mga anak ko. Sana po tulungan niyo ako idol na makuha kasi alam ko kung sakaling makuha ko, ilang buwan lang din ho naman ako dito, pero sa ilang buwan na yan baka mamatay ako dito sa stress, sa depression, lahat ng ginagawa sa akin ng pamilya ko dahil hindi ako mapakali. Sa ilang buwan na hindi ako makapag-antay. 3 buwan lang din naman pero hindi talaga ako ma-focus dito sa trabaho ko, hindi ako makapag-antay. Gusto ko talaga makuha yung mga anak ko dahil hindi ako dito makapagtrabaho ng maayos, hindi ako maka-focus. Dahil ang nautak ko na sa mga anak ko pa rin dahil alam ko talagang hindi maganda yung environment nila ngayon. Dahil natututo na yung mga anak ko sa hindi dapat na mga bagay na hindi dapat natutunan ng mga bata. Sila ho nag-uutos na mag-text sa'kin ng kung ano-ano. Tapos tatawag ako, nag-aaway kami. Akala ko sila yung tumatawag at nag-chat sa'kin. Yung pala anak ko ang inuutosan nila. Tapos yung pagmumura ko, naririnig pala ng anak ko. Tapos sinabi sa nanay ko na, "Nanay, sabi ni mama ganito, ganyan, makapal ang mukha mo." Which is hindi na dapat na-a-adapt ng anak ko yun. Pinapahawak nila ng cellphone at tinuturuan nila mag-chat sa'kin ng kung ano-ano. 9 years old po yung panganay ko. 7 years old yung bunso ko. Tinuturuan ho nila mag-chat ng kung ano-ano sa akin. Kasi matatalino ho yung mga anak ko. Mabilis ho talaga matuto. Lalo na ho yung bunso ko. Napakatalino ho. Kaya sana idol, hanggat maagapan na hindi talaga yung mga anak ko sa nanay ko. Dahil ginagamit lang ho talaga nila sa pera-pera lang. Please po, tulungan niyo po sana ako idol dahil hindi na ako matulog dito. Stress na ako. Matulungan niyo sana ako. Sobra-sobra na yung mga ginagawa nila sa akin, panloloko lahat. Ilang buwan nung una na pinalagaan ko nung namatay yung ama ng mga anak ko, 8 months nilang inalagaan yung mga anak ko pero walang nangyayari sa pera ko. Wala akong napundar dahil sa kanila. Wala akong naipundar dahil gastos na utang doon, utang dyan, utang doon sila. Nagpakasasa sila sa pera ko na akala nila masarap ang trabaho ko dito sa abroad. Wala silang napundar, wala silang nabili. Walang nangyari sa loob ng 8 months na pinalagaan ko sa kanila yung mga anak ko. Nung una. Pangalawa, ang pinalagaan ko sa anak ko yung kapatid ko. Minaltrato ng asawa niya. Ang ginawa niya, pinapagutuman yung anak ko, kumakain na lang ng kutong. Tapos sila, sarap ng buhay nila, puro sila inom. Kaya kinuha ko rin yung mga anak ko at pinalagaan ko rin na naman ulit doon sa pinsan ko. Sa pinsan ko naman walang problema pero hindi siya nakapokus sa mga anak ko, laging disgrasya, laging sugat, maitim, lahat payat. Hindi niya napupukusan yung mga anak ko. So kinuha ko na naman sa loob ng magdadalawang taon na sana. Tapos yung naawa nga ako sa nanay ko, yung binalik ko ulit sa kanya. Binigyan ko ng second times. Pero ang nangyari ngayon, idol, ito pinakamalala na ginawa niya. Ginagamit niya na yung anak ko sa pera-pera lang din. Parang ginagawa niyang ransom yung mga anak ko. Makukuha ko lang yung anak ko pag maraming pera. Kaya sana idol, tulungan niyo po ako. Please, kahit lola siya, pero hindi, never, na ayaw talaga ng ama ng mga anak ko na mapunta sa kanya ang mga anak ko. Nagsisisi lang ako at binalik ko pa sa kanya. Sana hindi ko na binalik talaga sa kanya. Sobrang grabe yung stress ng bigay sa akin ng nanay ko. Kahit kailan talaga, hindi siya wala talaga siyang kwentang ina. Please, tulungan niyo po ako.